Ang kwentong ibabahagi ko po ay tunay kong karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Estela. Nasa edad 16 pa lamang ako ng mga panahong ito nang mangyari ang kwentong ito. Tubong Sambales po ako. Taong 1997, nang mapagpasyahan kong sumama sa aking kasintahan na itago na lamang natin sa pangalang Esteban, papunta sa kaniyang probinsya sa Antique. Pero bago yon, sumama ka na sa akin, Estela. Bumuo tayo ng pamilya. Mahal na mahal kita. Sambit nito sa akin habang hawak nito ang palad ko. Pero, sigurado ka na ba talaga? Alam mo namang nag-aaral pa ako at hindi natin alam kung anong mangyayari pagkatapos. Kabadong turan ko. Nais kasi nito makipagtanan sa akin. Nang mapanahong iyon, ay iyon talaga ang pinakauso. Estela, pinapangako ko sa iyong hindi kita sasaktan. Kung ano man ang inaalala mo, ang iyong pag-aaral, doon, pwede ka namang magpatuloy doon. Pero, 2 buwan pa lang tayong magkasintahan. Ni pamilya mo at ang estado mo sa buhay ay hindi ko alam. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita sa aking mga magulang. Kung sasama ka na sa akin, pinapangako ko sa iyong hindi mo pagsisisihan. Mamahalin kita ng buong buo. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Alam mong hindi tayo handa pareho, di ba? Hindi mo ba ako mahal? Estela, kung totoong mahal mo ako, sasama ka sa akin. Nagdalawang isip man ako ng una. Pero tumango ako. Tanda ng pagsang-ayon na sasama ako sa kanya, ay ibinigay ko na ang aking sarili. Makalipas ang ilang linggong pagpaplano, ay sumama nga ako sa kanya nang hindi alam ng aking mga magulang. Napaka-istrikto kasi ng aking mga magulang noon. Tipikal na mga magulang noong araw. Sumakay kami ng barko at sa loob ng siguro mga 2 araw o 1 kalahati ay nakarating na nga kami sa lugar nila. Pagbaba namin ng terminal ay tumungo kami sa paradahan kung saan may mga habal-habal na nakapila roon. Uy, si paring Esteban, bago na naman yan ah. Dalhan mo na naman din ako kapag bumalik ka roon. Bungad na sambit nito na akin namang ikinakunot na kakilala niya. Loko ka talaga. Paring Ingo, siya nga pala pare. Ito nga pala si Estela, girlfriend ko. Pero magiging asawa ko na siya. Nagagalak na pagpapakilala na Esteban sa akin. Maganda yan pre. Matutuwa sila Aling Susan yan. Abay oo naman, talagang matutuwa si inay. Dahil mayroon na akong asawa. Siyang tunay, sige. Sumakay na kayo nang makauwi na kayo. Galak na ani nito. Nang sumakay na kami ay nakaramdam ako ng takot sa dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Takot dahil hindi ko alam kung ano ang buhay na naghihintay sa akin noon. Upang mawala ang pangamba ko, ay nagmasid-masid na lang ako sa paligid. Dagdag mo pa ang salita nila na hindi ko maintindihan. Halos wala akong makita ng kabahayan sa aming daraanan nung nakalayo na kami sa terminal. Na halos malalaking puno na at nagtataas sa mga talahib lang ang aking nakikita. Ayos ka lang ba mahal ko? Huwag kang mag-alala. Yung nararamdaman mong takot, mapapalitan niya ng saya. Pagpapalakas loob nito sa akin. Ayos lang ako. Matanong ko lang, bakit parang wala akong nakikitang mga bahay na rito? Tsaka ang tataas ng mga talahib? Kunot noong tanong ko. Ganito talaga dito mahal. Talahiban kasi ang tawag sa baryong ito. Ngiting sambit nito. Nakakatakot naman pala rito. Di ko mapigilang turan. Sa mga kagaya mong unang punta lang dito ay talagang matatakot.
Pero mahal, masasanay ka rin. Ngiting ani nito. Hanggang sa mga ilang minuto pa ay nakarating kami sa bahay ng mga magulang ni Esteban. Pare, alam mo na mamaya, mag-inuman tayo ha. Huling uwi mo dito, ang tagal nun ha. Ngiting sambit ng Ingo. Ha, nako pre, pas muna ako dyan. Gusto ko munang maipagkalala si Mrs. kila nanay. Baka sa ibang araw na lang ha. Sabagay, o sige, mauna na ako ha. Salamat dito, ang laki ng pamasahing binigay mo. Ano ka ba, ayos lang. O siya, sige na, tutuloy na kami. Nang umalis na ito ay pumasok na kami sa bakuran. Kabado ako at nahihiya sa mga sandaling iyon. Huminto naman kami dahil nakasarado ang kubo. Pansin ko din ng katahimikan. May mga natatanaw din akong kubo ngunit parang walang mga tao dahil sarado ang pinto at maging ang mga bintana. Wala yatang tao dito, Esteban. Baka naman wala dito ang mga magulang mo. Nako, mahal, ganito talaga dito. Saglit lang ha, tatawagin ko lang sila inay. Tinawag na nga ni Esteban ang kanyang mga magulang. Pagkabukas ng pinto, ay halos mapatalaw na ako sa takot nang makita kong sino ang nagbukas ng pinto. Dahil sa itsura nito na buhaghag ang buhok at sa ibabaw ng mga mata at sa ilalim, medyo maiitim. Maging ang labi nito ay ganon din. Para bang humihit-hit ng 1,000 tabako. Bakit hindi ka nagpasabi sa sulat mo na uuwi ka? Sana ay naghanda kami. May kasama ka pala. Seryosong tura ng nanay ni Esteban. Naku nay, biglaan lang ho. Nay, ito pala si Estela. Yung sinasabi ko sa'yo. Magiging asawa ko na ho siya. Ni Esteban. Hello po, ako po si Estela. Pasensya na po sa inasta ko kanina. Nahihiyang sambit ko. Ay wala iyon iha. Sige, tuloy ka mo. Malapit nang maggabi para makapagpahinga kayo. Nito. Pumasok na nga kami. Pagkapasok ko ay maaliwalas at malinis naman ang loob. Yun nga lang, may katandaan na siguro ang kubong yon. Dahil halos may mga sirana ang dingding. Na tinatakpan na lang ng sako at makaluma din ang kanilang estilo. Lalo na sa pananamit. Kuya, siya po ba ang ihanda natin sa darating na piyesta? Nakangsing tanong ng bunsong kapatid ni Esteban habang nakatitig sa akin. At parang animoy takam na takam. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Marahil ay napansin naman ito ng kanyang ina. Kaya hindi na ito muling nagsalita. Ilang taon ka na pala iha? Tanong ng kanyang ina. 16 na po ako. Ngiting sagot ko. Ay, napakabata pa pala. Pero hindi na din masama. Esteban, bigyan mo kaagad ako ng apo ha? Ngiting tura ng kanyang ina. Nabailao ka naman ako dahil doon. Kaya naman mabilis akong binigyan ng tubig ni Esteban. Ayos lang mahal, medyo nabailaukan lang ako. Pasensya na. Nahihiyang sambit ko. Dahil ba sa sinabi ni inay? Sadyang mapagbiro lang si inay mahal. Pero tama siya. Kailangan ko na siyang bigyan ng apo. Nakangising tura nito. Oo nga iha. Bago man sana ako mamatay masilayan ko ang magiging apo ko kay Esteban. Huwag ka nang mahiya iha. Dumaan din ako sa ganyan. Ngiting sambit nito sa akin. Sige ho. Pagdadalawang isip na sagot ko. Sabi ko naman sa iyo inay, gagawa na kami ng apo mo. Masayang tura ng nobyo ko. Dahil dito ay kinurot ko ito sa kanyang tagiliran at napadaing ito. Kaya naman nagsitawanan ang nanay at kapatid nito. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa aming kinakain. Kinabukasan ay tumulong ako sa gawaing bahay.
Pero pinipigilan ako ng nanay nito dahil baka mapapagod lamang daw ako. Mas mabuti pa daw kung magpahinga na lang ako. Hindi ho, Nay, ayos lang. Sanay ho ako sa mga gawaing bahay. Mas mabuti na siguro to para makapaglibang-libang ako. Ngiting sambit ko. Pansin ko nga, bakit naiinip ka ba? Gusto mo bang mamasyal para mawala ang inip mo? Tanong nito. Medyo ho. Nay, matanong ko lang ho. Wala po bang nakatira sa mga kubong nakatayo dyan? Kuryosidad na tanong ko. Dyan. May mga nakatira dyan. Kasi iha sa lugar na ito, sa gabi kami gising at sa umaga itulog kami. Mamaya makikita mo ang mga tao dyan sa labas dahil bukas, fiesta dito. Ngiting tura ng nanay ni Esteban. Talaga ho? Kakaiba nga ho dito ano? Parang sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakasaksi ng ganoon. Ngiting sambit ko. Alam mo iha, mabait ka. Gusto kita sa anak ko. Pero sana wag kang lalabas pagsapit ng gabi. Kasi may ipinagbabawal kami. Lalo na sa mga dayo. Seryosong ani nito. Ano ho yun? Mari ko po bang malaman? Wala iha. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Hindi ka mapapahamak dito. Sige po. Maiwan muna kita ha. May bibilhin lang ako. Tumangon na lamang ako. Hanggang sa matapos ako sa aking ginagawa. Nang dumating na si Esteban. Kasama ang kanyang bunsong kapatid na lalaki. At kasama na nito ang kanyang ina. Oh, ang sipag naman ng mahal ko. Bungad na wika ni Esteban. Nako, itong asawa mo panagbabawalan kong kumilos. Ang kulit nga, naiinip daw siya. Tura ng nanay ni Esteban. Ganyan talaga ang asawa ko, Nay. Hayaan niyo lang siya sa gusto niya. Di lang pala maganda si Ate Estela. Mabait din siya, kuya. Ngiting tanong dito kay Esteban, ang bunsong kapatid. Oo, kaya nga minahal ko siya. Dahil lahat ng hindi ko nakikita sa mga babae ay nakikita ko sa kanya. Sige na, baka lang gamin na itong si Estela. Kumain na tayo. Itigil mo muna yung ginagawa mo, iha. Batid kong gutom ka na rin. Sige ho. Kumain na nga kami. Nagkwentuhan ng saglit habang kumakain. Pagkatapos namin kumain, ay agad kong ipinagpapatuloy ang aking ginagawa. Hanggang sa ako'y matapos. Lumipas sa mga oras, pagsapit na ng gabi, ay nadinig ko na ang ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Kaya naman sa kuryosidad ko, ay sumilip ako sa sewang ng bintana. Pansin kong nagkakasiyahan ang mga tao roon. Maging ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan. Ganun pala dito, panggabi ang labas ng mga tao. Sambit ko sa aking sarili na noong mga panahong iyon ay hindi na masyadong nagtataka. O mahal, anong ginagawa mo dyan? Sinilip ko lang yung ingay sa labas. Ganito pala dito ano, sa gabi talaga sila lumalabas. Ganito talaga dito mahal, pero hindi ka pwede makihalubilo dyan. Nabanggit naman siguro sa'yo ni nanay yun, di ba? Oo, pero bakit ba ipinagbabawal, mahal? Wala naman akong nakikitang mali. Basta mahal, sumunod ka na lang para din sa'yo yan. Kakaiba pala talaga dito sa inyo, no? Parang ang weirdo. Huwag ka na lang mag-aksaya pa ng panahon para isipin yan. Halika na, matulog na tayo. Pumasok na nga kami sa aming silid at halos hindi na ako makatulog. Dahil sa kakaisip kung ano ba ang dahilan kung bakit sa gabi lumalabas ang mga tao roon. At kung ano ang mga ipinagbabawal nila. Para saan ba ito? Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Pagsapit ng umaga, ang araw ng kapiyastahan sa kanilang lugar, eto na,
ay mahigpit akong pinagbawalan na lumabas na Esteban at maging ang ina nito. Mahal, lagi mong tatandaan, huwag ka munang lumabas ha. Oo na. Huwag kang magalit, mahal. Para din sa'yo ito. Hindi ko na lamang siya kinibo hanggang sa sumapit ang gabi ay nagdagsaan na ang napakaraming tao roon. Mahal, labas lang kami ha. Kailangan na kami roon. Tora nito. Hindi ba talaga ako pwedeng makisalamuha dyan? Pasensya na, mahal, pero bawal talaga eh. Bawal sa mga tayo. Tumango na lamang ako hanggang sa lumabas si Esteban, maging ang kapatid at ina nito. Kaya naman ako na lang ang mag-isa. Hanggang sa lumalim ng gabi, ay wala pa rin sila. Kaya naman nainip ako. Hanggang sa napagpasyahan ko na lang na lumabas. Pero yun pala ang malaking pagsisisihan ko. Sana ay nakinig na lang talaga ako. Dahil tanaw ko mula sa labas na mayroong isang lalaki na nakatali at napatakip ako nang makita kong sino yon. Dahil walang iba kundi si Esteban. Kaya naman nagtago ako sa madilim na damuhan kung saan hindi nila ako makikita. Ibigay mo ang dayo. Kung hindi, ikaw ang iaalay namin at gagawing hapunan. Uwi ka ng matandang babae. Kahit anong gawin niyo, hindi ko siya ibibigay. Mahal ko siya. Kung ito lang ang paraan para hindi niyo siya kunin sa akin, gawin niyo na. Sambit ni Esteban. Ganyan ka na pala kabaliw sa pag-ibig, Esteban. Sa lahat ng babaeng dinala mo rito, ngayon ay nagbago ka na. Noon yon, handa akong magbago para sa kanya. Sinusuway mo na ba ang ating lahi? Ang mga tao ay pagkain lang natin. Alam mo yon. Nakahanda ako sa anumang sasapitin ko. Huwag niyo lamang siyang gagalawin. Lumuluhang tura nito. Pakiusap, huwag niyong saktan ang aking anak. Ako na lamang. Hagulgol na tura ng ina ni Esteban. Huwag kang mangialam dito, tanda. Uunahin ko si Esteban bago ang dayong iyon. Isa itong tampalasan para sa lahi ng mga swang. Seryosong sambit ng matandang babae. Napakasama mo. Galit na sambit ni Esteban at pilit itong kumakawala sa paggagagapos. Hindi naman ako magkapaniwala sa aking narinig. Kaya naman napatakbo ako sa bahay at hindi mapakali. Natatakot ako para sa sarili ko at para na rin kay Esteban. Hanggang sa may biglang nagbukas ng pinto. At bumungad sa akin ang ina at kapatid nito. Iha, halika't itatakas ka namin. Hindi ka na pwedeng maghintay ng umaga. Halika na, wala nang oras. Wika ng nanay ni Esteban. Pero po, paano si Esteban? Kailangan niya ng tulong. Nag-aalalang sambit ko. Hindi mo siya maililigtas, iha. Ako na ang bahala sa aking anak. Anito. Hindi po, hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama si Esteban. Magsasalita pa sana ang nanay ni Esteban nang marinig namin ang malakas na hiyaw ni Esteban at ang mga taong nagsasaya roon. Wala nang oras. Sige na, Benjo, ihatid mo na siya sa terminal. Ako nang haharap sa kanila. Kung ano man ang mga nalaman mo, sana kalimutan mo na lang. Pakiusap. Uwi ka ng nanay ni Esteban. Sasagot pa sana ako nang mabilis akong hinila ni Benjo at doon dumaan kami sa likod bahay. Habang babalayo kami, ay napapaluha ako dahil alam kong wala nang ang pinakamamahal kong lalaki. Labis na pagod ang nadarama ko sa mga sandaling iyon dahil sa kakatakbo namin hanggang sa marating namin ang terminal. Buti na lamang ay nakaabot ako sa barko. Nagpasalamat naman ako kay Benjo. Benjo, pakiusap. Iligtas niyo si Esteban para sa akin. Nakikiusap na sambit ko.
Opo ate, mag-ingat po kayo. Sambit nito. Mag-ingat ka rin, Benjo. Nagpaalam na itong babalik na, kaya mabilis akong sumakay. Pagka-uwi ko ay mahigpit akong niyakap ng aking ina. Humingi naman ako ng kapatawaran dahil sa pagtakas ko. Isang buwan na makalipas ay wala na akong balita kay Esteban. Wala na siyang sulat, at maging sa ina at kapatid nito, at maging si Esteban, ay kasama ito sa miyembro. Nagsilbing aral iyon sa akin na huwag ako basta-bastang sasama o magtiwala sa isang tao, kahit gaano man kamahal. At nagpapasalamat ako nang walang nangyari sa aking masama. Sa ngayon po ay isa na akong guro. Ang lahat ng nangyari sa akin ay hindi ko makakalimutan. Lalong-lalo na ang pinakamamahal kong lalaki na si Esteban Ting. Hanggang dito na lang po. Wakas.